lalo akong nalungkot at nawala ng pag-asa dahil hindi lamang ang kalusugan ko ang nawawala, pati ang aking mga kaibigan, ang aking maraming kamag-anak, ang mga pangarap ko sa buhay ay unti-unti ring nawala. Ang Panginoong Hesus din ay nagdaan sa ganitong pangyayari. Sa hardin ng Getsemani, natanto niya ang kapalarang naghihintay sa kanya, na siya ay ipapako sa krus. Sa kamay ng tao, siya ay pahihirapan at mamamatay. Subalit, nanaig ang kalooban ng Ama. Panginoon, Ama ko, ang kalooban mo ang siyang masusunod. At nung nagpasya si Jesus, parang bagyong sunod-sunod ang gumagupit sa kanya. Siya ay tinalikuran ng mga kaibigan, inalipustan ng tao, ipinako sa krus at namatay. Ngunit ang lahat ng ito ay kanyang niyakap. Ang lahat ng ito ay kanyang tiniis at pinasok niya ang kadiliman ng puso ng tao upang ito ay masilayan ng kanyang liwanag, ng kanyang pag-ibig. Napakadakila daw ng pag-ibig ng Diyos, hindi dahil tinanggal o inalis niya ang ating paghihirap, kundi dahil sinasamahan niya tayo. Nakikisa siya sa ating mga sakit at hirap. Siya nga pala, nung sinabihan ako ng doktor na baka hindi ko na makita ang unang birthday ng anak ko, ngayong taong ito ay magsasampung taon na ang aking anak. Ngayong mahal na araw, mga kaibigan, ipanalangin natin ang mga masasakit, mga mapapait na pagsubok na ating dinadala. At naway, sa lahat ng ito, makita natin si Jesus. Siya na sa atin ay laging dumaramay, nakikisa, umaagapay. Di ka nag-isa, sasamahan kita saan man magpunta. Ikaw mahalaga sa aking mga mata, minamahal kita. Minamahal kita. Tawag kita sa iyong pangalan. Ikaw ay aking magpakailanman. Ako ang Panginoon mo at Diyos, tagapagligtas mo at tagatubos. Ikaw naman nag-isa, sasamahan kita saan man magpunta.
Kahit na nahihirapan siya sa krus, ang laman pa rin daw ng pag-iisip ni Jesus ay ang kanyang mga mahal sa buhay. Hanggang sa dulo ng kanyang buhay, nag-aalala siya sa kanyang mga alagad. Bakit mo masyadong binibida ni Jesus ang kanyang ina? Ano bang ginawa ni Maria para sa tawaging blessed among all women? Alam nyo, kung ginawa daw sine ang ebanghelyo, nako, sa mga dramatic scenes lang ang labas ni Maria. Yung mga tigmakluha, tingnan nyo naman, mula sa simula pa lang, talagang drama na. Pero yan mo magpakita ang anghel sa'yo at sabihin sa'yo, mabubuntis ka. Tapos, hindi sa magiging asawa mo. Nandyan pa yung nawala ang kanyang anak ng 3 araw bago niya natagpuan sa templo. At siyempre, ang pinakamasakit sa lahat, yung panoorin mo ang iyong sariling anak na mamatay sa krus. Siguro si Maria hindi niya rin maintindihan ang lahat ng mga pangyayari. Pero alam niyo kung anong ginawa niya? Tinago niya lahat na ito sa kanyang puso. Pinagdasalan, nagmuni-muni, at nagtiwala sa Panginoon at sa kanyang pagmamahal. Alam niyo, ang buhay natin, hindi ito isang suliranin na dapat lutasin, kundi isang hiwagang dapat nating daanan. Madalas, siguro, pag pumadaan tayo sa mga trials, sa mga tests, ang daling makalimot sa pag-ibig ng Panginoon. Pero, kaya natin maging kagaya ni Maria, na sa harap ng mga suliranin, sa harap ng mga problema, tuloy pa rin ang ating pananampalataya sa Panginoon. Sana, maging kagaya natin siya, na kahit na hirap na tayo sa mga problema natin, nagtitiwala pa rin tayo sa pag-ibig ng Panginoon. Sa pag-ihip ng hangin kahapunan, balabal ko'y init ng iyong pag-ibig, sa dapit hapong kay lamig. Mga